Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Pahayag o mensahe ito ni First Lady Liza Araneta Marcos sa mga OFWs natin, lalo na sa Abu Dhabi. Okay. Hindi kayo nag-iisa. Liza Marcos sa mga OFWs sa United Arab Emirates. Mangiyak-iyak, nagbigay ng madamdaming mensahe ng malasakit at katiyakan si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga overseas Filipino workers sa United Arab Emirates. Iginiit na hindi kailanman malayo ang tulong ng pamahalaan para sa mga Pilipinong nagtratrabaho sa ibang bansa. Ito yung kanyang post. You are not alone. Your government continues to care wherever you may be. Ayan o. Grabe, ang ganda ng pagkakuha ng picture eh. Umiiyak talaga o. Sabi ni Teo Moreno, ano ba yan? Nandidiri o ano ba talaga? Okay, so, tanong. Does Marcos government really care for our OFWs? Yun ang tanong. Matatandaan ko nung election, before election nung May 2022, ang lakas ng suporta ng OFWs sa Uniteam. Alagang landslide ang panalo Marcos Jr. at BP Sara dahil naniniwala sila sa pangako ni BBM na mag-create siya ng maraming trabaho. Sabi niya noon, tandang-tanda ko pa, yung pangingibang bansa, it will only be a matter of choice, not a necessity. Ibig sabihin, pag upo daw ng Marcos administration kung manalo, mag-create ng maraming trabaho para ang mga OFWs natin, yung lalabas is by choice. Ibig sabihin, gusto ko dahil mas maraming sweldo doon. By choice. Hindi sa ngayon na necessity. Dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas, dahil walang trabaho dito, napipilitan ang ating mga kababayan na mangibang bansa mapalayo sa pamilya. Okay. Itong December, yung buong pamilya ko, nagbakasyon kami sa Hong Kong. Namasyal kami, Central District ba yun? Nako, yung December 25 talaga. Napadaan kami sa mga daanan, anong tawag doon? Nandun yung mga kababayan nating OFWs. Kasi day off nila, December 25. Hindi naman sila nakauwi sa pamilya, sila-sila lang. Napaiyak talaga ako sa awa. Kanya-kanyang diskarte. May mga naglalaro ng braha, may mga kumakain, may nakatulog lang doon sa daanan. Hindi naman daanan, alam ko yung parang elevated walkway, yung adjoining buildings, doon sila. Sabi ko, ang hirap naman ng buhay nila. Tapos mapadaan kami, alam nilang Pilipino, greetings kami, Merry Christmas, Merry Christmas. Ang dami nila doon. Sabi ko, kailan pa darating yung panahon ng ating mga kababayan hindi nalalabas? Kawawa sila. So, natupad pa ng Marcos Jr. administration yung pangako. Hanggang ngayon, pangako pa rin eh. Maalala ko nung nagpuntang presidente sa South Korea nitong APEC Summit. Ganun na naman ang sinabi niya. Yung promise niya 3 years ago, yung pa rin ang promise niya sa mga nagtatrabaho sa Korea na pinapaganda na natin ang Pilipinas, sabi ng Pangulo. Para pag maganda na, pag may trabaho na sa bansa, hindi na kayo lalabas. Paano magkakaroon ng trabaho sa bansa?
na wala na ngang mag-invest. Dapat sana mahikayat ang mga namumuhunan magnegosyo sa bansa para maraming trabaho, para ang kababayan nating hindi na mapipilitan na maglabas. Kaya, does this government really care? I'm sorry kung ako ang yung wala. Itong mga litratong ito, optics lang ito. Para ipakita na they care. But I don't, kanya-kanyang lang opinion. What they care is their ratings. Para lang ang imahe nila maging pogi sa mata ng taong bayan. Tignan natin ang reaksyon people who reacted. 70,000 nag-react. 66,000 ang tumatawa. 2,300 lang ang nag-like. Anong ibig sabihin? Hindi sila naniniwala. Pakitang tao lang yan na minsan really care. Nandyan lang ang tulong. I'm sorry. Personal opinion ko lang ito. Comments. Ano sabi nila? Yuelin papansin. Nako, plastic iyak ni Judas yan. Maawa, bayan? Sharon Rosdera, parang 8-8 na. Parang 80 ang edad pala. Jonathan Vlog, bigyan niya ng jacket, pwede na mag-artista. Nakatalikod para hindi makilala, baka taga-OWA lang yan. Oo nga. Baka hindi tunay na OFW ang niyakap. Dean Chase, ang anghang ng mata pag may Vicks Vaporub. Annabel Jacinto, best actress. Paiyak-iyak pa kuno. Ito, Julius Cos Maristela. OFW to. Ramdam naming mga OFW ang kaplastikan. Mas dapat na pasalamatan ang mga OFWs na nagsasakripisyo sa ibang bansa malayo sa pamilya. Wala kaming utang na loob sa gobyernong ito bagkus mas nakatulong sa Pilipinas for an stable economy due to our remittances to all these years. We worked hard for it. Anong tulong ng gobyerno? Basta, hindi ko makalimutan yung experience ko sa Hong Kong yung December 25 na daan-daang OFWs doon nakahiga lang sa karton, natutulog, ang lungkot ng buhay nila. Yung iba naglalaro na lang ng baraha para just to spend time sa labas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una si Uncle ang natagaan og yero. Salamat daw nga tabangan siya og sin. Sandig. So bisandig lang ni Uncle ang yero. So muna ni ang itsura sa iyang balay. O karon mo na ni ang itsura sa balay ni Angkol sa tagaan ng Bugero. So mga buslot-buslot na gyud gipang tapakan lang gani ang uban. Tapak-tapakan ko rin. Makita gid nato nga kuan gid kaayo ang iyang hero. So mauna ni ang ilang kahimtang sa ilang panimalay. O karon Kol, pila na ni katuig ang imong balay sa imong atop ngayon anin ang itsura? 12 na katuig. 12 na katuig. Kay kuan natay mga kortahan igo naman sa pagkaon. Basta nga daot na ng mga sin. Oo, so lagid ka nakaatop. Wa ko makaatop. So unsa ra day imong trabaho Kol? Mais, Mais lang. So gabasok lang gyapon. gabasok. So naa kay estudyante Kol wala? Na Pila ka buok imong estudyante? Duha. So unsa na yung mga grade? grade 5 o grade 6.
Grade 6 o grade 5. So, kuhan gid kol ba? Taman lang gyud sa estudyante ang imong kwarta. Kari sa mga pagkaon. Galisod gani mo sa inyong pagkaon kol. Salamat Ginoo nga sa pagtabang sa sin. Oo nga kuan. So naa pa kay asawa karon kol. Nagluto man siya, nag-approve ng bus, hindi na to siya mag Oo, so nakalakaw siya. So ikaw lang karon ang nabilin sa balay. Oo, Oo. siguro. So nagpasalamat si Uncle sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga makaatop na gid siya. Salamat kay Kol. Salamat.